Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago nyo na lang ako sa pangalang Danilo. 51 anyos at nakatira sa Norzagaray, Bulacan. Napasulat ako para maglabas ng aking saloobin. 1 taon na akong sumusubaybay sa inyong programa. Kaya alam kong kayo ang nararapat na magbigay buhay sa aking mga karanasan. Uumpisahan ko ang aking kwento taong 1998. 24 anyos pa lang ako noon at nag-uumpisa pa lang buuin ang mga pangarap ko. Nakapagtapos ako ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Pareho kasing negosyante ang mga magulang ko, kaya natural lang na sundan ko ang kanilang yapak. Kaya lang hindi ko napansin na nawawala na ako ng oras sa nobya ko noon na si Elsa. Nagkakilala kami ni Elsa sa pinasukan kong universidad. Matagal-tagal ko rin siyang niligawan. Sinagot niya ako ilang linggo bago kami magtapos ng kolehiyo. Pangatlong nobya ko na si Elsa. Pero siya ang pinakaminahal ko sa lahat. At masayang masaya ako sa ilang taon naming relasyon. Buti na lang, napaaga dating ko. 4:00 na ng hapon. Maya-maya pang konti matatapos sa trabaho si Elsa. Pwede pa akong bumili ng pagkain para sa kanya. Ano kaya masarap? Sana hindi pa siya nagme-merienda. Ayoko nga ng banana Q. Hindi ako matamis eh. Bilan mo naman ako ng ibaw. Kanina pa kita tinatanong nung gusto mo eh. Pansit na lang. Tapos pansit lang din naman. Yan na nga lang kasi. Dali, bili ka na. Manang, 2 order nga po ng pansit. Ito nakikita ko. Bakit may kahawak na kamay ng ibang lalaki si Elsa? Sandali nga. Elsa! Danilo, anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Malamang may usapan tayo magkita eh. Okay, pero mamaya pa yun, diba? 4:00 pa lang, oh. Yung ba dapat natin pinoproblema, ha? Sino yan? Sino yan, ha? Bakit magkahawak kayo, ha? Danilo, ano ba? Wag! Nasa labas tayo ng pinagtatrabahuhan ko. Huwag ka makipag-away dito. Sino ka ba, ha? Ba't binahawakan yung girlfriend ko? Carlo, pumasok ka na nga sa loob, ha? Sige na, sige. Hoy, kinakausap pa kita! Danilo, Ano ano ba may ba? boyfriend na si Elsa, ha? Danilo, wag dito! Halika, sumama ka nga sa akin. Isa ka pa! Anong ginagawa mo, ha? Anong ginagawa mo? Ano yun, Elsa? Bakit magkahawak kayo ng kamay, ha? Tapos maya-maya nakahawak na sa sabewang mo. Ano yun? Danilo, wala lang yun, ha? O Magkaibigan. magkaibigan lang kayo? Yun ang sasabihin mo, magkaibigan lang kayo? Magkaibigan lang? Gagawin mo pa akong bobo? Niloloko mo ko, Elsa. Niloloko mo Pwede ko. ba makinig ka muna? O sige, anong dadahilan mo, ha? Sige, magpalusot ka. Wala kaming relasyon ni Carlo. Syempre, yun yung sasabihin mo. Kasi yun naman ang totoo. Walang relasyon, magkalingkisan nga kayo. Walang ibig sabihin yung nakita mo. Komportable lang kami sa isa't isa. Ay, Diyos ko po, komportable daw. Anong klaseng dahilan yan? Kahit tanungin mo pa lahat ng katrabaho ko. Sige! Ay, sige. Ipagpalagay natin hindi kayo magsyota. Pero ganun yung turingan ninyo. Lagi kayo magkasama, naghahawakan kayo, naghahalikan at higit pa. Tama ako, di ba? Ano? Huwag mo akong babastusin ng ganyan, ha, Danilo? Maraming taong nanonood sa atin. Ako nga yung pinapastos mo, Elsa eh. Boyfriend mo ko. 3 taon na tayo pero eto ka, nakikipaglandian ka sa Kung iba. ayaw mo maniwala, di wag! Isipin mo kung ano yung gusto mong
isipin? Uy, ikaw pa talaga yung nagmamalaki. Ikaw na nga ito nahuli. Ikaw pa ito yung mayabang. Eh, kasalanan mo naman kasi. O ano? Kailan tayo huli nagkita, ha? Higit 1 linggo na, di ba? Gano'ng katagal? Wala pang 1 oras. Tapos nung mga nakaraan, gano'ng kadalas mo ako puntahan sa bahay? Pumapatak 2 o 3 beses kada buwan. Tama ba yun? Tapos ang dinadahilan mo yung mama mo. Kesyo kailangan ka sa hardware na yan. Kesyo ginawa ka driver. Wala ka ng oras para sa akin. Puro ka ng trabaho. Para kung walang girlfriend. Elsa, baka nakakalimutan mo. 2 oras na commute yung pagitan ng mga bahay natin. Ano gusto mo, araw-araw kitang puntahan? Hindi, wala na ako nagawa noon. Pag gusto mo talaga ako makita, gagawan mo ng paraan. Nagtatrabaho nga ako. Nag-iipon para sa atin. Alam mo, nagdadahilan ka lang eh. Pinapasa mo sa akin kunwari yung sisi, pero yung totoo, malandi ka lang talaga. Alam mo, bahala ka sa buhay mo. Magwala ka dito mag-isa mo. Nakakahiya ka, pati ako pinapahiya mo. O ikaw ngayon nakakahiya eh, kasi manluloko ka. Diyan ka na nga. Hoy! Oh, saan ka pupunta? Ano, naduwag ka na? Gaya ng lalaki mo? Mga manluloko kayo, manluloko ka, Elsa! Two-timer! Tanong mo na nga ako. Sama-sama mo! Masama na ako masama. Pero itong tatandaan mo, Danilo, ikaw ba nagtulak sa akin para tumingin sa iba? O di namin mo rin! Dahil wala kang kwentang boyfriend. Kesa naman sa tulad mo, two-timer! At buti nandyan si Carlo para punan ng mga pagkukulang mo. Danilo, ang daming pagkakataon na kailangan kita sa tabi ko. Pero wala ka. Lagi kang hindi pwede. Kaya pasensya na ako nagawa ko to. Napilitan lang talaga ako. Kasi ang lungkot ko. Tony, sa sobrang sama ng loob ko, ay nakipaghiwalay ako kay Elsa. Kitang-kita ng pamilya ko kung gaano ako nasaktan. Nagkulong lang ako sa kwarto, tubig o kaya kape lang ang laging laman ng aking tiyan. Nangayaya talaga ako, tila tumanda ng ilang taon ang aking itsura. Makalipas ang 2 buwan, saka lang ako nanumbalik sa normal. Doon ko naisip ang mga katwiran ni Elsa. Baka nga kasalanan ko ang lahat. Nabaliwala ko siya, gawa ng pagiging abala ko sa paghahanap buhay. Kahit sino naman siguro mapapahanap ng kalinga sa iba. Kaya naman nagdesisyon akong ayusin ang relasyon namin. At mukhang tama ang naging desisyon ko. Dahil lalo naming minahal ni Elsa ang isa't isa nung naging kami ulit sa pangalawang pagkakataon. Ma? Kat? Ma? Oh! Handa ka na. Oo, sige na. Katkatlitan mo pa yung mga hiwa ng patatas. Sorry, ma. Ma. Oh, bakit kayo nandito sa kusina? Meron po sana kaming gustong sabihin ni Elsa. Mabilis lang po ito, tita. Hindi naman po ganun ka-importante. Hindi. Sige na, sabihin mo na kasi. Ano ba yon ha? Dalian nyo, nagluluto pa kami. Mag-aalas 7 na ng gabi, hindi pa luto yung ulam. Maghahatid ka pa ng pagkain sa hardware, Danilo, ha? Gutom na yung mga trabahador ko. Opo, ma. O, ano nga yon? Ano sasabihin ninyo? Ma. Kakasal na po kami ni Elsa. Engaged na po kami. Ito po yung singsing ko. Inaya mo na magpakasal si Elsa, Danilo? Opo, ma. Congrats, kuya. Ate Elsa. Salamat. Ma. Wala po ba kayong sasabihin? Elsa, pwede kayang maupo ka muna sa sala, ha? Kakausapin ko lang itong anak ko.
Ha? Sige po. Doon lang ako Susunod ako. Ma, bakit? Danilo, anong nakain mo't inaya mo magpakasal si Elsa, ha? Teka, mabit parang galit ka. Ay, malapit na. Nananahimik kami dito ng kapatid mo, sabay babagsakan mo kami ng masamang balita. Masamang balita? Ano masamang balita, ma? Magpapakasal yung anak mo, paano naging masamang balita yun? Magpapakasal ka kanino? Sa isang babaeng manloloko? Ma, ano ba yung boses mo? Huwag mo ko sinisita, pamamahay ko to. Diyos ko naman, ma. Ang tagal na nun nangyari, hanggang ngayon dinidibdib nyo pa rin. Ako, Danilo, hindi ko tinutulan yung pakikipagbalikan mo dyan sa Elsa na yan, ha? Kasi ka ako mag-boyfriend-girlfriend lang kayo. Pero kasal, ibang usapan yan. Mula nung niloko ka niyan, nawalan na ako ng amor sa babaeng yan. Ma, boses mo baka marinig ka ni Ate Elsa. O, isa ka pa. Wala akong pake kung marinig niya ako. Dapat lang marinig niya ako. Para malaman niyang tutol ako sa kalokohan nila ng kapatid mo. Sige, balak. Alam mo ba, Danilo, kahit mga tito-tita mo mabigat din ang loob dyan kay Elsa. Kasi tulad ko, may nakikita silang hindi maganda sa kanya. Aba, hindi nga siya humingi ng paumanhin sa akin matapos ng ginawa niya sa'yo Eh, Bakit naman kasi siya hihingi na sorry sa'yo? Ako naman yung nasaktan niya, hindi naman ikaw. Dahil nanay mo ko at anak ko ang inagrabyado niya. Aba, kung hindi siya nahihiya sa pamilya mo, masamang senyales yan. At saka, di ba't ikaw pa ang sinisisi niya sa ginawa niyang kagagahan? Anong klaseng babae yon? Kaya hindi ako papayag magpakasal ka sa kanya. Ayoko sa kanya, Danilo. Hindi siya ang tamang babaeng para sa'yo. Pambihira naman, ma. Kung ganyan pala iniisip mo, sana noon pa lang, pinigilan mo na ako makipagbalikan kay Elsa. Hindi yung kung kailan taon na yung lumipas. Aba, malay ko bang maluwag palang tornilyo mo sa utak at aayain mo magpakasal si Elsa? Diyos ka! Danilo, naku, sinasabi ko sa'yo ha, hindi ka magpapakasal. Maghiwalay na kayo, mas mainam pa. Dahil hindi kita pinalaki at inalaga ang mabuti para lang mapunta sa isang babaeng walang respeto sa'yo, sa akin, at lalo na sa sarili niya. Tony, hindi ko inakala na gano'n ang magiging reaksyon ng pamilya ko. Lahat sila hindi sang-ayon sa pagpapakasal namin ni Elsa. Kung ako ay bukas sa pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, sila naman ay sarado na ang puso para kay Elsa. Lalo na si Mama. Kapag nagkamali ka, markado ka na sa kanya. Kahit araw-araw ka pang humingi ng tawad, ay hindi niya malilimutan ang iyong ginawa. Kaya kahit taon na ang lumipas, may galit pa rin si Mama kay Elsa. Pero Tony, sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang desisyon kong pakasalan si Elsa. Nakatitiyak ako noon na hinding-hindi na niya ako lulukuhin. Mahal na mahal ko si Elsa. Masayang-masaya ako sa piling niya. Kaya bakit ko sasayangin ang pagkakataon na makasama siya habang buhay? Tony, nagpakasal kami sa West ni Elsa at nakasama ko naman ang pamilya ko. Pinakitunguhan naman nila ng maayos si Elsa at ang pamilya nito. Pero alam kong hindi sila masaya para sa amin. Agad din kaming bumukod ng tirahan. Nangupahan kami malapit sa bagong pinagtatrabahuhan ni Elsa. Iniwan na niya kasi ang dati niyang pinapasukan mula nang magkabalikan kami. Balak namin na mag-ipon lang na mag-ipon hanggang sa magkaroon kami ng puhunan para makapagtayo ng negosyo. At tulad dati, masyado rin akong naging masipag sa paghahanap buhay. Minsan, lubog na ang araw bago ako umuwi sa aming bahay.
ulit yung pinabibili ni Elsa? Teka nga, silipin ko nga ulit yung text niya. Bareta, asukal na pula, tsaka cooking oil. Danilo! Uy, Danilo! Oh, Jojo! Gandang hapon! O saan ka pupunta? Eto, pauwi na, galing trabaho. Ikaw, saan ka galing? Ay wala, may kinuha lang ako sa bahay. Ngayon lang tayo nagpang-abot Oo nga kadalasan kasi alas 7 na ako nakakauwi. Tapos yung pamangkin mo na yung bantay ng tindahan. Ay buti maaga ka ngayon. May lakad kasi kami ni Mrs. Ah, Ay, Jojo, sakto pala, may bibilin din ako sa tindahan nyo. sige, halika. At teka, papasok muna ako sa loob, ha? Ano ba kailangan mo? Sabong panlaba. Yung isang buong bareta na tapos asukal na pula, tsaka cooking oil, yung nakalata na. Sige, sandali lang, ha? Sige, salamat. Kamusta nga pala yung asawa mo, Danilo? Ha? Si Elsa, kamusta na kayo? Ayos naman. Ito, abala kami sa pag-iipon. Ayos lang kayo? Masaya? Walang problema? Ayos naman, oo. Danilo, ano kasi Ano ba yun? Ano? Bale, may sasabihin ako sa'yo, ha? Pero, sana wag mong isipin nangingialam ako sa inyong mag-asawa, ha? Ano ba kasi yun, Jo? Ano nga? Lagi ko kasi nakikita yung si Elsa, Nakikita mo siya na ano? Huwag ka magagalit, ha? Baka mamaya niyan. Ano nga kasi, Jo? Wala ka pa naman sinasabi. Eto nga kasi, nakikita ko yung asawa mo, laging may naghahatid sa kanyang lalaki. Minsan nasundo pa nga Ang daming beses na. Tapos binubuhat nung lalaki yung bag ni Elsa. Gaya nung ginagawa mo. Nagtataka naman ako kasi banda doon lang sila sa sakayan nagsasalubong. Alam mo naman dito sa pwesto ng tindahan ko, kitang-kita kong lahat. Kahit dun pa sila sa kabilang kanto magkita, matatanaw ko pa rin. Pagkalinaw-nilaw ng mata ko, alam mo yan. Pero baka baka katrabaho lang, ganun. Kilala mo naman siguro yun, di ba, Danilo? Ano bang itsura nung lalaki? Matangkad, maputi. Naka-uniforme ba tulad nung kay Elsa? Hindi pero laging naka-polo shirt. Kilala mo ba yun? Kilala mo naman siguro yun, oo. Kahit yung mga kumari ko dun sa kabilang kanto, natatanaw din si Elsa na may kasama. Tsaka naku, kanina lang napag-usapan namin ni Namang Ito tsaka ni Mitos yung si Elsa. Hindi lang pala ako nakakakita sa asawa mo Kahit tanungin mo pa sila. Pero Danilo, bati tayo hindi naman sa nangingialam kami. Pero naisip lang namin na dapat ipaalam namin sa'yo yung bale, kukunin mo pa ba to? Babalikan ko na lang. Sige. Itatabi ko na lang muna tong mga to, ha? Ingat ka. Asan na yung pinabibili ko sa'yo? Wala. Danilo naman, nag-reply ka pa nga sa akin ng okay, di ba? Tapos nakalimutan mo rin dumaan sa tindahan? Ay, di bali na. Mag-grocery na lang tayo mamaya. Maligo ka na para makaalis na tayo kaagad. Mamaya niyan maubusan pa tayo ng upuan sa Elsa, silhan. may tatanong ako sa'yo. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit ang sama mo makatingin? Sino yung lalaking naghahatid sundo sa'yo? Anong naghahatid sundo? Anong naghahatid sundo, Danilo? Wala naghahatid sundo sa akin. Nagsasasabi mo dyan? Alam mo, maligo ka na. Anong oras na, Mag-usap nga tayo. Bakit ba? Ano tong naririnig-rinig ko sa mga kapitbahay natin? Sa mga kapitbahay natin, Ibig sabihin hindi lang isa. Marami sila. O baka nga halos buong barangay ata may alam.
May ginagawa ka na naman ba habang wala ako? Danilo, ano bang sinasabi mo dyan? Balak mo na naman bang ulitin yung pinagkagagawa mo noon? Aray ko, yung braso ko! Salita ka, sino yun? Sino yun, Elsa? Hindi ko nga alam yung sinasabi mo dyan, Danilo. Ano ba? Mang-maangan! Aray, ano ba yung braso ko? Masakit! Danilo! Kung gusto mo bitiwa kita, umamin ka na! Ano ba nga aminin ko? Niloloko mo na naman ako! Hindi kita niloloko. At sino ba sabi sa'yong may sumundo sa'kin? Ha? Yung mga chismosa at chismosa dyan sa labas? Yung mga inggit at mahilig manira? Ano? Mas paniniwalaan mo yung ibang tao kaysa sa sarili mong asawa? Eh, bakit hindi? Kung minsan mo na ako niloko, bakit hindi? Pwede doon ka na sa kanila! Tutal mo kang paniwalang-paniwala ka na sa mga sulsul nila sa'yo eh! Hindi ka aamin? Bakit ako aamin? Wala naman ako dapat aminin! Sila nagsisinungaling, ganun. Sila talaga! At ikaw naman uto-uto! Ah, ganun. O sige, halika. Aray! Saan mo ba ako dadalhin? Doon sa mga chismoso at chismosa. Ano? Ikaw ang magsabi sa kanila na napakasinungaling nila. Ano ba? Ayoko! Halika! Bitiwan mo ako! Ayoko! Di ako lalabas! Ano ba? Kung Bitiwan talaga mo nagsasabi ako. ka ng totoo, harapin mo sila. Danilo, nasasaktan na ako! Halika sabi. Aray! Danilo, ano ba? Ayoko sabi! Elsa! Tama na, Danilo! Huwag ka na nga. Sumusobra ka na! Kapag may nangyari sa akin masama at sa baby natin, hindi kita mapapatawad! Ano sabi mo? Buntis ako! Magkaka-baby na tayo! Tapos ginaganito mo pa ako! Sino ka man yan? Ano? Sinong nakabuntis sa'yo? Eh malamang ikaw! Asawa kita, di ba? Nagsisiping tayo? Alam namang iba't... Hindi yan sa akin! Hindi yan sa akin! Ikaw ang ama nito, Danilo! Ano ba? Hindi akin yan! Wala akong ibang lalaki! Hindi akin yan! Danilo, ano ba? Paano pag hindi ako ang ama niyan, ha? Paano pag hindi ako? Hindi mangyayari yon. Dahil sigurado akong sa'yo to. Uulitin ko, wala akong ibang lalaki. Hindi ako sumisiping kung kani-kanino. Utang na loob naman, Danilo. Nasasaktan na ako sa ginagawa mo eh. Alam ko, nagkamali ako noon. Pero napatawad mo na ako, di ba? Tapos na yun. Nakausad na tayo, matagal na. Danilo, asawa mo na ako. Ako dapat ang pinaniniwalaan mo. Hindi ang ibang tao. Tony, para akong mababaliw ng mga oras na yun. Una sa lahat, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang asawa ko o ang mga taong hindi ko kaano-ano. Pangalawa, masaya ako na hindi sa pagbubuntis ni Elsa. Nasa plano naman namin ang pagkakaroon ng anak. Pero dahil sa mga narinig kong chismis, nagduda ako kung ako ba ang ama ng dinadala ni Elsa. Tony, ilang linggo kaming naging malamig ni Elsa sa isa't isa. Pero ako rin ang unang bumigay. Kasi mali nga namang paniwalaan ko ang ibang tao kesa sa asawa ko. Isa pa, nag-alala ko sa kalagayan niya. Napakasama ko namang lalaki. Kung uunahin ko ang sarili ko kaysa sa asawa ko na nagdadalang tao. Paano kung naging tapat naman sa akin si Elsa? Tiyak na pagsisisihan ko kapag hindi ko siya naalagaang mabuti. Kaya naman pinili kong magtiwala sa asawa ko. Inangkin ko na ang kasiyahan na magiging ganap na kaming isang pamilya. Hanggang sa sumapit na ang pagsilang ng unang anak namin na pinangalanan naming Nathan. Hello, my baby. Hello.
Kita mo ba si Mami? Kita mo, Mami? Asus! Asus na yan, nahikab naman yan, oh. Danilo, ang gwapo ng anak natin, no? Nagmana sa akin. O ano yun, baby ko? Gutom na ikaw? Gutom na? Ha? Lalabas muna ako sandali. Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta lang ako sa sa nurse station. Alamin ko muna kanino ko papasa tong mga sinilapan ko mga papel. Oo, para sa sa birth certificate. Sige, labas na ako. Danilo? Bumalik ka kaagad, ha? Kailangan kasi kita dito, eh. Hindi pwedeng wala akong kasama. Danilo? Nak, Oo, ma. Saan ka na pala? bakit dito mo ako pinapunta sa chapel? Kumusta yung panganganak ni Elsa? May problema ba? Hindi, ma. Walang problema. Nasa kwarto na si Elsa. Nagpapahinga. Mabuti naman. Bakit dito mo ako pinapunta sa chapel? Ay, yung apo ko pala. Kumusta siya? Maayos naman yung lagay niya. Anong problema? Kamo, mag-uusap muna tayo bago ko pwedeng makita ang apo ko. Ma? Ma? Teka, bakit? Bakit nak? Anong nangyari? Ma? Anong problema? Magsalita ka. Mama? Hindi akin yun. Hindi ko anak yung bata. Ano? Teka, anak, Danilo. Danilo, ano bang sinasabi mo? Minahal ka nga muna. Ramdam ko, ma. Ramdam ko. Hindi ako yung tatay. Hindi ako yung tatay. Paano mo naman nasabi? Sa itsura ba? Ano ka ba? Halos magkakamukha lang lahat ng bata pag Ma, maniwala ka sa akin. Hindi ako yung tatay ng bata. Maniwala ka sa akin. Kahit si Elsa, alam niya. Alam niya ibang lalaki yung nakabuntis sa kanya. Kitang-kita ko kasi sa mga mata niya. Halata ako sa kilos niya, sa pananalita. Hindi akin yung bata. Alam niya yun. Sinasabi mo bang niloko ka ng asawa mo? Niloko ka na naman ni Elsa, anak. Anong gagawin ko, ma? Anong gagawin ko? Pero nakakasiguro ka ba, anak? Baka naman... Ma, please naman, huwag mo akong pagtudaan. Kilala mo ako. Hindi ko ugali tumakbo sa'yo tuwing nag-aaway kami ni Elsa. Lahat ng pwede ko itago ko. Pero hindi ito. Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala, anak. Tulungan kita. Ayusin natin to, ha? Ayusin natin to.
Hindi ko alam kung papaano ko maipapaliwanag sa inyo naging basehan ko. Pero nung nakita ko ang sanggol na isinilang ni Elsa, wala yung tinatawag na lukso ng dugo. Tila ba wala kaming otomatikong koneksyon. Wala yung matinding kasiyahan. Hindi ko sigurado kung dahil ba sa maputing kutis ng bata na tatliwas sa kulay ng balat namin ni Elsa o dahil katakataka kung kanino namana ng bata ang pagkakaroon ng singkit na mga mata. Basta sabi ng puso't isipan ko, hindi ako ang ama ni Nathan. Tony, hindi napigilan ni Mama na awayin si Elsa. Pero tila may problema na ako sa pag-iisip. Dahil sa kabila ng lahat, kinampihan ko pa rin ang asawa ko. Sobra man akong nasaktan, hindi ko pa rin kayang abandonahin ang isang babae at ang maliit nitong anak. Sabihin na nating awa ang nangibabaw sa akin. Kaya ginawa ko pa rin ang tungkulin ko bilang asawa kay Elsa at ama sa kanyang anak. Sabi nga ng kapatid ko noon, hindi raw niya alam kung tanga daw ba ako o sadyang napakabuting tao lang. Tony, hindi na namin napag-usapan ni Elsa ang tungkol sa tunay na ama ni Nathan. Ako na mismo ang nagbawal sa kanya na banggitin pa ito. Kahit ng totoo, ay kilala ko kung sino siya. Walang iba kundi ang lalaking sinasabi nilang palihim na naghahatid at sumusundo kay Elsa. Makalipas ang 3 buwan, ay muli kaming lumipat ng tirahan. Tiyak kasi na pagpipiestahan kami ng mga kapitbahay namin. At ayokong lumaki si Nathan na napapalibutan ng mga tsismoso-tsismosa. Lalo na't gusto kong ako lamang ang kilalaning ama ng bata. At sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nahulog ang loob ko kay Nathan. Nalimutan ko na nga na hindi ko siya tunay na anak. At siya ang naging dahilan para muli kong patawarin ang asawa ko. Nakita ko naman kasi ang pagbabago ni Elsa. At talaga namang pinagsilbihan niya ako. Naging masaya kami sa paglipas ng mga taon. Katunayan, nabiyayaan pa kami ni Elsa ng 2 pang anak. Kaya hindi ko pinagsisisihan ang muli kong pagbibigay ng tsansa sa asawa ko. Ano naman tong punong to? Pagkaganda-ganda ang lakas naman maglagas. Putol ko na kaya ito. Oh, Saan ka magkakape? Sa loob o dito na? doon na sa loob. Sige. Pasok ka na pa. Nakahanda na yung mga merienda doon. Magandang araw ho. Hoy, magandang araw. Ano yan? Kayo si Danilo, no? Ay, oo, ako nga. Kayo, sino kayo? Magkakilala ho ba tayo? Hindi ho. Ngayon nyo pa lang ako nakita. Ako si Oscar. Oscar? Ano atin, Oscar? Bakit mo alam yung pangalan ko? Danilo. Ayos lang naman kahit hindi tayo mag-usap ng formal, no? Total, hindi naman nalalayo yung edad natin eh. Ano ba yun? Ano bang pakay mo sa akin? Ang totoo niyan, matagal na kitang gustong makausap. Taon na ang binilang kung tutusin.
Danilo, nagpunta ako rito para makiusap. Alam kong mabibigla ka sa sasabihin ko. Pero sana lawakan mo lang yung pag-iisip mo. Danilo, ako nang nagmamakaawa. Palayain mo na si Elsa. Ano ka mo? Palayain mo na si Elsa. Maghiwalay na kayo. Hayaan mo siyang maging masaya. Teka, sandali lang pre ah. Ikaw ba may sapak sa ulo? May tuliling? Sino ka para sabihin maghiwalay na kami ng asawa ko? Kilala ka ba ni Elsa ha? Sino ka ba sa buhay niya? At anong pakialam mo sa pamilya ko? Matagal nang miserable si Elsa sa piling mo. Pero hindi ka niya magawang iwan dahil sa anak niya at sa utang na loob sa'yo. Ano ba pinagsasabi mo? Pinagtataksilan ka ng asawa mo, Danilo. Oo, nagsasama kayo pero ako ang totoong mahal ni Elsa. Kaming dalawang nagmamahalan. Baliw ka palang hayop ka eh! Maraming taon na kami nagtitiis sa kakarampot na oras. Manahimik ka, baliw! Danilo? Danilo, ano nangyayari? Sino yung... Oscar? Kilala mo ba yan, Elsa? Kilala mo ba siya? Oo. Ano, Elsa? Nagulat ka ba? Di ba sabi ko naman sa'yo, sasabihin ko sa asawa mo ang totoo kapag nakipaghiwalay ka sa akin. Kaya yan, nagmatigas ka. Iniwan mo ko. Hindi tinupad ko yung sinabi ko sa'yo. Ngayon lagot ka na. Wala ka ng kawala. Ka? Hayop talaga ako. Kaya mo nga ako nagustuhan, di ba? Kahayop ka na, mais kang demonyo ka! Hoy! Sinira mong pamilya ko! Hoy, Elsa! Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, hindi sana tuloy ang ligaya. Ang tagal-tagal na natin, Elsa. Ngayon ka pa tumiklop. Danilo, magpapaliwanag ako. Danilo. Elsa, ano ibig sabihin nito? Niloloko mo ko? Niloloko mo na naman ako? Wala na. Danilo. Pakiusap, makinig ka sa akin, Danilo. Huwag mo ako hawakan! Tapos na ang lahat sa amin ni Oscar. Nanggugulo na lang siya. Matagal na kaming hiwalay. Anong matagal? Manahimik ka! Danilo. Huwag mo ako hawakan! Danilo. Huwag mo ako hawakan! Ma! Walang hiya! Walang hiya kayo! Mga walang hiya kayo! Tony, halos himatayin ako sa sobrang taas ng aking emosyon. Pero pilit ko itong nilabanan dahil ayokong mawala ng malay sa harap ng mga taong nagtaksil sa akin. Si Oscar pala ay nakatira malapit sa eskwelahan ng pangalawa at bunso kong mga anak. Meron siyang tindahan ng mga school supplies. Kaya malamang doon sila nagkakilala ni Elsa. Dahil si Elsa ang palaging naghahatid at sundo sa mga anak namin. Mahigit 2 taon ang naging relasyon ni na Elsa at nung Oscar. Nakipaghiwalay lamang si Elsa nang maramdaman niyang naghahangad na si Oscar ng higit sa kayang ibigay ni Elsa. Ano't ano pa man, wala na akong pakialam. Dahil sa mga sumunod na araw, ay mabilis na nawala ang pagmamahal at respeto ko sa aking asawa. Danilo, dinalhan kita ng tanghalian. Sopas to. Mainit pa bagong luto. Hindi mo na naman ginalawang pagkain mo. Masama yung ginagawa mo sa sarili mo. Magkakasakit ka niyan eh. Pabayaan mo ako dito, Elsa. Lumabas ka na. Kailangan mong kumain, Danilo. Ito. Lalabas ka o ibubuhos ko sa'yo yung pagkain dala mo. Danilo,
Danilo, alam kong matindi ang galit mo sa akin. Magalit ka, ako magagalit ka. Sigawan mo ako kung gusto mo. Gawin mo kahit na ano, huwag ka lang magtago sa kwartong to. Harapin mo ako, Danilo. Hindi pwedeng magkukulong ka lang dito at pababayaan ang sarili mo. Ano ba paki mo sa gusto kong gawin, ha? Kung magsalita ka, kala mo isa kang butihing may bahay. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo, Elsa. Kasi kahit maayos ang suot mo, amoy na amoy ko ang baho ng pagkatao mo. Danilo, oo, aminado kung nagkamali na naman ako. Hindi ko na ikakaila yun. Pero hindi ko sinasadyang mahulog kay Oscar. Aksidente lang ang lahat. Aksidente? Aksidente pa yung pagpunta-punta mo sa bahay niya? Aksidente bang natanggal yung saplot mo sa katawan at sumiping ka sa iba? Pero Danilo, natauhan naman ako eh. Katapos ng ilang taon? Hindi ka, Elsa, 50 anyos na tayo pero ginagawa mo pa rin akong tanga. Hiwalay na kami ni Oscar. O ano, dapat bang ipagpasalamat ko yun? Danilo, hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang pinili ko. Kayo ni Nathan. Kahit kung tutuusin pwedeng kitang iwan para sumama sa iba. Ikaw ang hindi nakakaintindi, Elsa. Buong buhay ko inalay ko sa'yo. Nagloko ka nung una, pinakasalan pa kita. Nagpabuntis ka sa iba, inako ko yung responsibilidad. Naging tapat ako sa'yo pero nakipagrelasyon ka pa rin sa iba. Wala kang kapaguran, Elsa. Hindi marunong mapagod yung kalandian mo. At anong idadahilan mo, ha? Kasalanan ko na naman. Ako na naman yung may pagkukula kaya naghanap ka ng kalaguyo. Totoo naman Matagal na tayo nagsasama pero ayaw mong puna ng mga pangangailangan natin. Puro ka pangangailangan. Simulat sa pulyan lagi yung dinadahilan mo. Eh di sana pala naging bayarang babae ka na lang. Total ganun din naman yung ginagawa mo eh. Inaalok mo kung kani-kanino yung pagkababae mo. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Ang sabi ko, pwede kang magalit pero hindi ang bastusin ako. Lakas ng loob mo sampalin ako. Samantalang ikaw yung dapat sinasaktan. Danilo, hindi ako makahinga. Danilo, hindi ako makahinga. Dapat matagal ko nang ginawa to eh. Wala kang puso. Animal ka. Papatayin kita. Papatayin kitang hayop ka. Ma! Kapitiwan niyo si Mama! Pa! Pa, hindi na makahinga si Mama! Pa! Tama na! Maawa kayo, Pa! Ma! Ma! Nathan, kunin mo na yung mama mo. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Pagod na ako sa inyong dalawa. Wala kayong ginawa kundi saktan ako. Kaya tama na. Ayoko na. Umalis na kayo. Ngayon na, bago pa mawala na titirang bait sa pag-iisip ka. Alis na! Alis na! Tony, kung hindi dumating si Nathan, baka napatay ko nga si Elsa. Maliban sa muli niyang pagtataksil, bumalik din sa alaala ko ang mga naunang beses niyang panluloko sa akin. Doon na nagdilim ang aking paningin. Kaya naman nagdesisyon akong makipaghiwalay na kay Elsa dahil alam ko na sa pagkakataong ito, hindi ko na siya mapapatawad pa. Ito na ang aking sukdulan. Kung nakinig lang sana ako sa aking ina, baka hindi ako umabot sa ganito katinding pasakit. Kinailangan pang lumipas ang ilang dekada at maraming beses na pananakit bago ako nagising sa katotohanan. Ang katotohanang likas na manluloko ang babaeng minahal ko. Hanggang dito na lang.
At salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.